bawat isa sa atin ay may pagtawag ng Panginoon. Meron po tinawag upang maging isang evangelista. May tinawag upang maging pastor. May tinawag upang maging mga awit. May tinawag para maging isang usher. Sino po yung mga usher dito? Kasi lahat mo siguro usher. Kasi pag may pumapasok, pinapakayan lahat po. May dalawang lahat. So lahat po tayo, magkakaiba man ang pagtawag sa atin, pero tayo ay iisang bahagi ng katawan ng Kristo. Amen? Parang hindi naman kalawag. Amen. Amen po ba? Amen. Ito lang yung umaga sa atin. Amen. Amen. So the church is Christ's body. Colossians chapter 1 verse 15. Meron po tayo dito. Salamat po sa prepare at pagpalaki po. Magandang balita, Biblia. Basahin po namin ng sabay-sabay. Ang likas at gawain ni Kristo. Verse 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay ng anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Next. Wala na. Sapagkat sa pamamagitan niya Ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob at nanagtiling nasa Kanya sa pamagitan niya. Amen. ulo ng iglesia. Na kanyang katawan, siya ang pasimula, siya ang panganay, ay binubuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay natili sa anak at sa pamagitan ng anak niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay pagkasundo sa Kanya, nakamtan ng sa pamagitan ng dugo ng kanyang anak na inaalay sa krus. Amen. Parang lang. So, praise God. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. So, siya po ang pinaka-pangalan sa lahat ng o sa lahat ng sa ulo ng iglesia, sabi doon, at tayo ay katawan ng Diyos. Bawat isa kaya yung sinabi ko Ulang tindahan sarado ata. Tingnan mo kung bukas. Kung hindi, uy, maaaring ikaw ay isang nag-aayos ng kahit sa maliit na bagay, huwag kong isipin na maliit lang ang ginagawa mo. Okay? Kahit yung driver or kahit yung tagalinis lang dito sa church, o kahit yung nag-aayos lang, nagpapatay silbi ng mga electric fan, huwag mo kong isipin na maliit lang ang ginagawa mo. That is feeling sa Panginoon. Dahil kung wala ka, wala kang papatay niya. Wala ka, wala kang bibinis. Dulubi ang church. Wala kang sundo sa mga yempo. Wala kang mag-welcome sa ating mga kapatid kung wala kang diba? So, malaking bagay yung pagkatawag sa inyo ng Panginoon. At bilang isang tagapaglingkod, kundi ikaw rin ay tagapamahagi ng salita. Amen? So bilang isang iglesia, si Kristo ang ating ulo at tayo ang katawan. Marahil ikaw ay isang braso. Yan, braso.
yung bicep. Ano tawag ko? Bicep, intercept pa. So, ikaw man ay isang paa. Ikaw man ay yung kaway sa kamay. At nag-aabot doon sa mga katiran ay talagang kalaking bagay sa ating Panginoon. Huwag natin kakalimutan na si Kristo ang ating ulo. Siya ang kalapangunan natin. Amen? Ephesians chapter 1 verse 7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Patayin po natin sa Tagalog. Sabay-sabay. Pinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon at masagana ang Kanyang kagandahan loob. Amen? So tayo ay pinubos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang dugo at kamatayan sa krus. Ganyan kalaki ang lawak at kagandahan loob ng Diyos. Tayo ay dating makasalanan, ngunit dahil sa Kanyang pagkamatay sa krus, tayo ay pinatawad sa ating Sabi mo kay kakamali. thank you. Amen po ba? Thank you. Amen? Parang hindi kayo pinubos. Amen? Amen? Tuloy ka lang. Thank you, Lord. Sinabi ko naman, thank you. So, He has the supremacy, which is Jesus. Kaya nga, kapag binabanggit ang pangalan ng ating Panginoon, lumalayas ang masama. Pinagpag yung katabi mo, pag pinanggit mo ang Jesus, nandiyan pa ba? Nandiyan din kasi nasa Kanya Ang Panginoon. ang Espiritu. Ngayon, kung wala na yan, ibig sabihin, so basta ibig sabihin, yung mga wala hindi naman. Basta na. Dahil sila ay may ibang priorities sa buhay. Okay? So, kaya nga, ang supremacy na kay Jesus, kaya pag binanggit mo ang pangalan ni Jesus, lumalayas ang masamang espiritu. Naalala mo kung siya ay pumunta sa kabilang mundo, mayroon isang pinahalikan ng visions ng maraming masamang espiritu. At nung nakita siya, ang tao yun ay nagpatira pa. At nang makaawa sa harap ng Panginoon. So, gano'n. Okay? Gano'n ang kakapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon. Kaya, sabi ko nga, huwag natin gawin, don't use the name of the Lord in vain. Okay? Dahil talagang makapangyarihan sa ilang ng Diyos. Kaya nga sa ating prayer, always be good in the name of Jesus. Jesus. Dahil sa pamamagitan niya, no, ay pagkakaroon sa atin, ay pinagkaloob din sa atin ang magandang salvation, ang pagpapatawan, forgiveness, and with the accordance of God's grace through Him, which is Jesus, tayo ay naligtas. Amen? So, yun, the church is Christ's body. Dapat nakikita sa atin ang kagandahan ng Diyos. Nakikita sa atin ang the way kung paano si Kristo namuhay sa mundo. He is our example. He is our head. No? Siya ang ulo ng lahat. Kung wala siya, wala tayo dito. Tingnan mo nga yung katabi mo, tanongin mo, nandiyan ba si Jesus sa buhay? Amen. Diyan ba si Jesus sa puso mo? Amen. O baka ibang Jesus yan? Jesus Crispin. Jesus Mario Hindi pala si Jesus Christ. Jesus Crispin pala. Jesus Mario So dapat nasa atin si Kristo at yaman nasa atin si Kristo dapat ay nakikita sa atin. Okay? Be an example, isang ilaw sa sanglibutan ito, maging isang asin, bibigay lasa, at talagang naiiba sa karamihan. Okay? Kung ano yung ginagawa ng iba, ayan, huwag mong sundan yung ginagawa nila. Kung may pagkakataon, tagsabihan na.
Dahil tayo ay tagapamalakay ng salita ng Panginoon, kalalim, tagapamahagi ng salita ng Diyos dahil tayo ay may Kristo sa ating buhay. Amen po ba? Palapakan po natin ng Panginoon. Tayo po ang Panginoon. And let us pray. Panginoon, salamat po Diyos sa iyong mga salita na bibigay sa amin liwanag, ng buhay, pagpasa sa bawat araw na darating pa sa buhay namin. Alangin po namin na bilang ikaw ay aming ilaw, ikaw ang aming head, Father God, sunod na iyong kalooban sa buhay po. Ito ang aming nais, ito ang aming nais sa kasunod ng Diyos, ikaw ang kasunod.